Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, ako si Coron Boy. Para bang boy na may corona. Matagal na akong kilala bilang isang bayani kuno sa aming lugar. Isang munting baryo na iilan lang ang tao. Pero hindi ko alam na magiging bayani ako sa tunay na buhay. Isang gabi kasi noon, naglalakad ako pa uwi mula sa trabaho namin. Trabahong simpleng-simple lang, pero napakahirap. Ordinaryong trabaho na akala ng karamihan ay napakababa. Nag-overtime kami, kaya gabi na kami nakauwi. Mag-isa akong naglalakad nun, pauwi ng bahay. Nang may makita akong isang bahay na nasusunog. Nakita ko ang isang lalaking sumisigaw ng tulong mula sa loob ng bahay. Hindi ko na naisip ang aking sarili noon, Chin. Tumakbo ako papasok ng bahay na nasusunog. Nakita ko ang lalaking nahihirapan huminga dahil sa usok. Dali-dali ko siyang hinawakan at inilabas sa bahay. Medyo napaso pa ako. Pero okay lang yun. At least, nailigtas ko. Nang makalabas kami, nakita ko ang mga taong tumatakbo na papunta sa amin. Sinabi ko sa kanila na tumawag ng ambulansya at mga bumbero. Matagal pa bago nakarating ang bumbero. Nang dumating din ang ambulansya, nakita ko ang lalaking nakahiga na sa stretcher. Tapos nilapitan ko. Sinabi niya pa sa akin, "Salamat, boy. Salamat. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kung hindi ka dumating." Bago pa lang ang pagpagsiklab ng sunog, ako agad ang nakakita nun. Kaya huli na nang nagsidatingan ang mga tao. Nang marinig ko ang mga salita niya, Chin, para bang nakaramdam ako ng kasiyahan at pagmamalaki. Simpleng salamat lang na nailigtas ko ang buhay niya. Malaking bagay na yon. Alam kong nagawa ko ang tama at naging bayani ako sa mga mata ng ibang tao. Chin, hindi ko ginawa yon para makilala o mapuri. Ginawa ko lang yon dahil yon ang tama. At dahil gusto kong tulungan din ang ibang tao. Hindi naman pwedeng hindi ko na lang papansinin ang sigaw niya kung may magagawa pa ako. Alam ko buhay din ang nakataya doon, pero hindi ko na iniisip. Ngayon, Chin, ang lalaking yon na nailigtas ko ay naging kaibigan ko din. Kahit matanda na siya kaysa sa akin. Nakikita ko siya minsan. Nagkakangitian kami pareho. Alam kong nagawa ko ang isang bagay na mahalaga. At ito yung pinakamahalagang bagay sa buhay ko. Ang makaligtas ng taong humihingi ng tulong. Matapos ang insidente, nakalabas din siya ng hospital after a few days. Ang nakita ko nga lang lalaking yon, naging interesado na siya din sa buhay ko. Tinawag niya ako, kinausap, at nalaman niyang hindi ko natapos ang kolehiyo ko. Dahil nga sa problema sa pinansyal. Sobrang hirap ng buhay. Pero alam mo, Chin, ang sabi niya sa akin, "Boy, gusto kong tulungan ka. Gusto kong maging sponsor mo sa college. Susuportahan kita financially hanggang makapagtapos ka ng college." Alam mo yung parang hinaplos ni God yung puso ko. Tumulo na lang ang mga luha ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko nun. Pero nakaramdam ako ng pasasalamat. Sobrang pasasalamat. Dahil wala akong ibang pangarap kundi ang makapagtapos ng pag-aaral. Hulog siya ng langit, Chin.
Pero ang sabi niya, hulog daw ako ng langit sa kanya. Pero ang sabi ko sa kanya, siya ang hulog ng langit sa akin. Tinanggap ko ang kanyang alok, kaya nagsimula akong mag-aral muli. Sobra-sobra pa ang binibigay niyang financial assistance kung tutuusin. May allowance pa ako. Bayad na ang whole sem. Wala daw yun dahil utang niya sa akin ng buhay niya. Nakita ko ang kanyang suporta na nagbigay ng lakas loob sa akin upang ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Hanggang nakapagtapos ako ng college, Jean. Nakita ko yung kanyang ngiti na para bang siya yung tatay ko. Ulilang lubos na kasi ako. Meron lang akong isang lolo na inaalagaan ko sa araw-araw. Siya lang ang tanging kasama ko sa bahay, sa isang payak na bahay kubo. Sinabi sa akin ng lalaking nailigtas ko na itago na lamang natin siya sa pangalang Manong Kanor. Sabi niya, boy, proud talaga ako sa'yo. Nagawa mo ang isang bagay na imposible. Sabi ko naman, wala namang imposible kapag magsisipag lang. At dahil sa assistance niya, nairaos ko ang college ko. Sa kasalukuyan, Chin, ako ay nagtatrabaho bilang isang professional na. Nagpapasalamat ako sa lalaking yon, kay Mang Kanor, Manong Kanor, na nagbigay sa akin ng pagkakataon upang makapagtapos ng pag-aaral. Nakikita ko rin ang kanyang pagmamahal at suporta sa akin, hindi lang bilang isang kaibigan, kundi bilang parang anak na din niya. Mag-isa na rin kasi siya sa buhay. Iniwan siya ng kanyang pamilya. Ang nais ko nga ding gawin, ang mahanap ang pamilya niya. Magkaroon man lang sila ng communication. Hindi ko makakalimutan ang kanyang kabutihan, Chin. Kung hindi niya kayang kalimutan ang pagtulong ko sa kanya, mas lalong hindi ko makakalimutan ang pagtulong niya sa akin. Kaya gusto ko din suklian uli ng kabutihan. Gusto kong sabihin sa inyong lahat na ang kabutihan ay nagbubunga ng kabutihan. Kung gusto nating makatulong sa ibang tao, siguradong may mga taong magtutulungan din para sa atin. Ang pagtulong sa ibang tao ay hindi lamang tungkol sa pagligtas ng buhay, kundi pati na rin sa pagbibigay ng pag-asa, ng pagkakataon sa mga taong nangangailangan. Kaya mga taong nakikinig ng kwento ko, gusto kong sabihin sa inyo na huwag kayong mag-atubiling tumulong sa ibang tao. Hindi mo alam kung kailan mo magiging bayani. Kailan ka magiging bayani sa mata ng ibang tao. Kaya patuloy akong nagbibigay ng tulong sa mga taong nangangailangan, Chin. Hindi man financially, pero baka pagdating ng panahon, pag yumaman ako. Pero kahit papano, tulad ng ginawa ni Manong Kanor sa akin, isang malaking tulong na yon. Hanggang dito na lamang mga kamats. Always, lubos na gumagalang. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Mugs FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Mugs FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat
Yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mugs FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mugs FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mugs FM with DJ Chini.